Okay, ito yung nabalita na natin kanina dahil kausap natin si Gretchen Ho at saka maghapon tumutok talaga yung mga News 5 reporters po natin dyan ha. Pero ito po ang gist dyan kaya ay maliit na parte. Yung ating ito coalition na umaabot po sa 200 yung volunteers ay patungo na ng Scarborough Shoal para sa kanila pong civilian mission. Dala po nila ang ipapamahaging tulong sa mga mangingisdang Pinoy tulad ng pagkain at gasolina. Maliban po sa BRP Bagakay, Philippine Coast Guard nag-dispatch pa ng 2 pang vessel para protektahan ang ating convoy sa posibleng banta ng China. Paglilinaw, sinabi natin, nagawa na yung Phase 1 ba, Chiki? Yung 3 mission which is maglagay ng buoy, magregata, at saka yung ikatlo ay magbigay ng supply a certain area ay nagawa na po. So meron po mga iba umuusad pa papunta doon sa iba pa mga pwede nilang maabot. Kaya po meron pa rin guidance from the PCG. Yun po ang ating binabantayan ngayon. Kanina pa namin pinagtatalunan sa mga group chat namin kung we can call it a success na Pero I think kung naihatid na yung supply, which is food and fuel. Yes, tapos yung buoy nalagay na. Nalagay din. Saka nagkaroon ng regata. Yeah. So, the fact na nagawa yung 3 mission na yun, pwede nang sabihin ganon. Although, it's a continuing thing pa because meron pang gustong maabot na distance. Di ba kung matatandaan naman natin yung mga previous na resupply mission din nila, I think ito ring grupo na yun to no? Yung naharang din. Tapos parang tinatanong natin na do you consider it a success kahit na naharang and all. Tapos sinasabi nila the fact na naabot yung ayuda at nagawa nila yung mission nila successfully. Yes. Oo, kasi may mga challenges along the way. Yes, kasi yun naman so ang far objective. wala pa ngayon So far nalampasan pa. Oo, pero yun naman yung mga objective mga kapatid, yung ni-mention yung ng tatlo po, yung tatlo. Paulit-ulit sinabi nila Commodore Tariela at saka ng atin ito na grupo at yan nga po ay nagawa na nila kanina. Pero I think they want to reach a certain point pa kung saan meron silang gusto pang pag-deliver. Yun yung kumbaga parang phase 1. Yung bukas daw, phase 2, gusto nilang lumapit palalo sa Bahod de Masilok at mag-distribute pa rin ng ayuda. Before we welcome our news anchor na nandoon ay pwede ba natin ipakita yung image ng regata? Meron ba kayo noon? Yung regata meaning yung Kasi sabi ni Ronald Llamas sa aming sa mga programa before us kanina sa kabilang channel po ng Signal. Sinasabi niya doon na para daw siya nakakita ng parang it's our version of Dunkirk. Kung napanood niyo po yung pelikulang Dunkirk yung parang may mission na magkakasama at maraming mga ship o kaya ay boat yung nasa laot. Katulad po nung nakita sa video, wala pa nung drone shot. Mamaya baka mapakita natin yun. Ako naman, sabi ko sa kanila, pa-joke pero sinabi ko sa kanila na actually it reminds me of Labor Rakay o kaya yung mga festival na fluvial. So sabi ko parang bakit? Ayan na po pinapakita na sa screen yung pong regata. Hindi ko siya minamaliit na nilagay ko siya na parang festival. Kasi for me, it's a mission na parang dapat natin ipagbunyi. So parang for me, yung makita ko lang na naka-formation na gano'n at umuusad sila, joyous yun for me Totoo naman. Oo. Diba? Oo. Tsaka yung mga buwis pala o mga boya doon na nilagay nila mga kapatid, parang symbolic lang yun. Di ba kausap nga natin kahapon yung ating resource person, sabi niya ay he doesn't know kung ano yung magiging purpose nun kasi hindi naman magbablock. Pero siya, parang symbol lang siya. He appreciates yung effort na may ganon. Yung may nakalagay atin ito, West Philippine Sea, di ba? O WPS. Na parang message na rin. Yes, message. Diba? Na parang this is part of our exclusive economic zone. Yes. Atin ito. Yeah. So, before natin pasadahan yung mga balita, I think kung ready na yung ating pwede makausap na nandun mismo sa scene, entering pa lang. Pero kapag nakikita nyo yung yung mga images nung na pinadala po ng marami may mga teams tayo inassign dyan naman sa News 5 nandoon si Gio Robles. Yes. Sa Philippine kasama Coast Guard. ng Philippine Coast Guard. Tapos nandoon naman sa Laot si Elaine Fulgencio. Tapos yun nga po, may mga crew tayo plus Gretchen Ho na nandoon sa ilan sa mga bangka na sumama doon sa regata.
sabi nga nila. No? So, again, parang Dunkirk, meaning parang mission ng panahon ng World War II. Oo. Pero ako, iniisip ko, it's something na parang positive for me kasi it's a mission na hindi naman do or die na parang kailangan may mamatay. So parang for me, it's parang a fluvial thing na gano'n. So anyway, kausapin na natin. Alam ko kayo na pa siya nag-report pero abusuhin na natin hanggang mamayang gabi na siya mag-report. I-welcome natin ang ating pong correspondent at anchor na si Gretchen Ho. Hi Gretchen! Hi, magandang hapon. Malinaw. Sana naririnig ninyo ako. Yes, Malinaw malinaw. na malinaw. Malinaw. Talagang abusuhin, ano? Abusuhin! Kasi kanina ka pa. Nasaan ka ba muna? Bakit ka nasa kotse? Nasa Malinaw in fairness. Masinloc, Zambales It's na ako. okay. Bumalik na kami Okay. dahil dun sa boat namin. Wait, teka lang, naka-disco lights kami. It's okay. It's okay. Ayan, nasa Masinloc, Zambales na ako kasi ayun nga, no, dahil bumalik na yung pangulong namin, kasama namin yung buong staff ng mayor ng Kalibo, Aklan. Yeah. Doon sa boat namin, sa totoo lang, medyo nahilo na yung mga tao, kaya may mga sumusuka na. Kaya siguro nagdesisyon na rin na bumalik na lang dahil nga nakumpleto na rin yung 3 main objectives itong civilian convoy, which is yung Solidarity and Peace Regatta, yung paglalagay ng mga boya at yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga mangingisda. So, in essence, it is already mission complete. Yung kung ano man yung mangyayari doon sa vicinity ng Baho de Masinloc sa mga tumuloy pa, bonus na lang yun, no? Doon sa adhikain, advokasya, at paglaban para sa ating sovereign rights, pati freedom of navigation sa ating exclusive economic zone. Okay. So, Gretchen, paglilinaw, para sa amin, tinatanggap na namin yung angle na mission accomplished because of the 3 things na nagawa na, di ba? Pero alam natin na meron pa nag-proceed, ano? So, ano pa yung kanilang planong gawin doon sa mga nag-proceed naman? Maghahatid pa sila ng ayuda, fuel and food supplies, dun naman sa mga nangingisda, dun sa may Payaw area, kung saan sila nag-install. I believe that is about 30 to 40 nautical miles. Usually, dun sila naglalagay ng payaw. Pero hindi ko sigurado kung gaano kalayo yung recently installed payaws nung BFAR. So, sabi nila, dahil may mga nangingisda rin doon sa Baho de Masinloc, sila yung target na mabigyan. Hindi ko lang sigurado kung iilan yung mga mangingisda doon, pero yun ang main objective no, ihatid yung donation sa kanila. Pero mas lalapit pa sila dun sa Baho de Masinloc. Okay, so yung sa Baho de Masinloc, meron na silang scenario planning dyan eh. Doon sa 12 nautical miles around Baho de Masinloc, iyan yung tinatawag na parang territorial sea niya. Dyan usually nangyayaring water cannoning and ramming incident. From 12 nautical miles to 20, or to 30 rather, to 30 nautical miles, dyan naman nangyayari yung dangerous and blocking maneuvers. Yung sa 30 to 40, usually shadowing ang nangyayari. Kumbaga, sabi nila sa atin, handa na sila sa gagawin nila kung nag-shadow, diretso lang sila. Kung binablock na sila, or ni-radio challenge na sila, sasagot lang sila. Pag binablock na sila, mag-evade sila. And then, at that point, they will turn back. Pero sa nakikita kong report kanina, nagbabasa ako ng mga satellite images, parang nasa 60 nautical miles from Baho de Masinloc yung Chinese vessels. So mukhang mas malapit sila sa ating shoreline, the usual presence that they have, which is hindi ko sigurado yun, depende pa rin yan sa na-observe na Philippine Coast Guard, pero ang nakalagay kasi doon, there are Chinese vessels already at the 60 nautical mile area, which is yun nga, kung yung shadowing nangyayari sa 30 to 40, diba? Ibig sabihin, nandun sila dapat nagsisimula mag-appear. So, yun ang binabantayan natin ngayon. At narinig nga natin na si PCG, Philippine Coast Guard, will be sending 2 more vessels, si BRP Boracay at BRP Panglao, together with BRP Bagakay na meet na nung contingent doon nga sa may EEZ area kung saan naghulog ng mga boya.
Teka, so Gretchen, ilang barko tong pinag-uusapan natin na naiwan doon at didiretso doon sa area na yon? Aside doon sa dalawang idadagdag ng PCG. Bale, 4 na lamang na pangulong yung natira dahil originally 5 yon. Yung sinakyan ko, isa yon. Yeah. So, ito ay inarkila ng mayor ng Aklan para sa kanyang buong contingent. So, it's really more of a private vessel that they did not open up to media. Nakiusap lang tayo na sumabay doon kasi nga, meron pa tayong gagawing storya dito sa Masinloc at saka sa iba't ibang parte ng Zambales. So, yung media, mostly nandun sila sa 4 na pangulong. Together with the volunteers. So lahat sila nandun pa rin. Ang wala na doon ay yung mga fishermen na sumabay in their small fishing boats kasi hindi kakayanin nung engine nung kanilang bangka na lumayo pa. Okay. Gretchen, alam ko na meron akong ginagawang dokumentaryo no, para dyan. Pero gusto ko ma-preempt na ng konti yun eh. Kung paano natin describe yung feeling man lang ano, dun nakita natin yung parang regata o yung parang magkakasabay na lumalarga yung mga bangka kanina o yung pangulong na tinatawag. Ano. Kasi sa video, ang ganda tignan eh. So, paano mo siya ma-describe? Nako, goosebumps, Jovi, yung naramdaman ko. Nung nakita ko pa lang nung nag-a-appear pa lang yung mga mangingisda doon sa Matalvis Port sa Masinloc to meet the whole contingent. Parang, goosebumps talaga kasi nga parang ito yung mga simpleng pamamayan na naging dahilan kung bakit nagsimula itong ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea dahil nga para makapaghanap buhay sila at nandun sila in full smiles. It was actually a very jovial mood out there. Tinatanong ko lagi sa kanila kung mas lalo ba silang pinahihirapan, lalo na pagkatapos ng mga aktibidad katulad nito o kaya may mga water cannoning incidents na nangyayari. Kung sila ba yung nagiging absorbent nung effects of what how the administration is fighting for this cause. Ang sabi naman nila sa akin ay hindi, natutuwa nga kami na nandito sila kasi yun nga kung may lumalaban para sa amin, pakita naman natin na ang Pilipino hindi lang basta-basta papaapi. At tinanong ko rin, sabi ko, hindi ba parang diado naman tayo dito kasi wala naman tayong maraming vessels katulad ng China. Ang sabi ng mangingisda sa akin, mabuti na yung lumalaban tayo kasi sa paglaban natin may pag-asa. Malay mo, one of these days, bigla nila sila umalis. Yun ang sabi nung mangingisda sa akin. Okay. So, to describe yung nakikita natin, ito, yung video na yan, sabi ko nga, parang parte ng katawan ng mangingisda, yung kanilang bangka. Yes. Alam mo yung tao na, kung yung siklista, pag nagbibisikleta, parang parte ng katawan niya yan eh. Kumbaga, yung arm niya yan eh. Ito, dito sa mga mangingisda, ganun din. Pag tinanggalan mo sila nung bangka, hindi na sila. Yung identity nila, nakaugat dun sa kanilang hanap buhay. Yun yung nakita ko kanina. At nakakatuwa pa dahil habang nandun kami sa area kung saan kami naglagay ng mga boya, medyo natagalan kami doon, I think 2 to 3 hours kami doon, nangisda na rin yung mga sumama doon sa convoy. Okay. Panghuli na lamang, Gretchen, alam ko meron ka pang gagawin dyan. Kanina kasi lumabas yung parang article ng ginagawang in-depth investigation ng Global Times China. We all know naman kung ano yung Global Times. Pero pinalalabas nila na itong grupo na atin ito ay isang grupo na hired gun ng US government. At ito daw ay talagang merong mission para i-discredit ang China. Pero si Gretchen, 2 beses na nakasama yung grupo na yan eh. Yeah. Can you tell us parang meron bang naging basehan tong ginagawa nitong Global Times na ito na pagpe-paint dyan sa atin ito na grupo bilang yun nga, hired gun daw? Sa aking pag-observe dito sa mga nangyayaring aktibidad ng atin ito coalition, parang
Naku, nawala na si Gretch. Very noteworthy yung